Hello, what's up? This is Cotton back again for another boring tech podcast. Ito ang video kung saan nagdadaldal lang ako, nakaka-boring yung mga info na binibigay ko, pero para sa mga interesado at saka talagang willing makinig at willing matuto, ito po ay para sa inyo. Again, kung hindi kayo mahilig sa mga boring na mga podcast, mga ganitong video, please move on po kayo sa ibang video. Okay lang po yun. Wala pong problema doon. Marami pong video dito sa YouTube na pwede nyo pong pagtyagaan. Hindi nyo po kailangan pagtyagaan itong video ko. Kung mabilis po kayong mainip. Okay? Now, para naman doon sa mga avid na watcher na nitong segment natin, the Boring Tech Podcast, ang topic po natin ngayon is wireless charging. Ito yung latest na natuklasan ko about wireless charging. Nakakasama pala ang wireless charging. Take note, yung wireless charging literal na pinasikat at pinagmamalaki ng mga iPhone users na ito yung bihira sa mga Android daw, tapos sa mga convenient na lahat daw ng iPhone merong wireless charging. And now meron na sa Infinix, recent ko ng mga reviews yung Note 40 series. Yes. So, yeah, I've been using wireless charging for quite a while. May mga napansin ako. Aware naman ako na mas mainit ang smartphone using wireless charging. Unang-una, yun yung mga basic na alam ko. Mabilis uminit ang smartphone pag wireless charging. Pangalawa is mas mabagal. So, yun yung basic na alam ko. So, hindi ko siya masyadong nire-recommend. Pero natutuwa ako kapag mayroong wireless charging kasi it's a different approach, parang modern approach siya sa makalumang wired charging. So, yun yung nakikita ko. But, recently, napanood ko tong video from iFixit. From iFixit, kilala po ito. iFixit. So, ito po yung video niya. Lipat tayo sa screen ko. This one, how wireless charging works and why it's terrible. So basically, this is a reaction video or a commentary video sa video ni iFixit. Okay? So, ito yung natuklasan ko. Okay? Ang dami pala niyang negative effects sa smartphone. The only good thing, ito, bibigyan ko na kayo ng buod para kung ayaw nyo tapusin itong video, meron na kayong idea kung saan talaga papunta itong podcast na to. The only good thing about wireless charging is yung convenience na wala ka nang sinasaksak sa butas. Patong lang yung smartphone. Ipapatong lang yung smartphone sa wireless charging, kung ano man yung gamit nyo, Qi wireless charging, etc. Yung MagPad, MagSafe, even the MagSafe kasi wireless charging din yon. Gumagamit din siya ng coil to transfer electricity from the power bank to the smartphone, yung mga MagSafe and yung MagPad ni Infinix na tinatawag. Yes, kasama po lahat yun. Lahat po ng wireless charging, wala pong exception. From Android to iOS, wala pong exception. And tinutukoy dito lahat po ng wireless charging. As you can see dito sa picture, sa mismong intro pa lang ni iFixit. See, meron tayo dito ang iPhone, meron tayo dito ito S24 ito, familiar eh. The other ones, hindi ko na masyadong familiar, but these are Android at isa lang dito ang iPhone na nasa sample. So basically, lahat po na mayroong wireless charging sa smartphone. I hate to disappoint you or burst your bubble kung tingin nyo napaka high-end ng wireless charging. Don't worry, pareho tayo kasi akala ko dati luxury ang pagkakaroon ng wireless charging. Wireless. Napaka-futuristic ng datay, di ba? Wireless charging. But it's not really as good as it sounds. Yeah. So before, sa tingin ko, ang wireless charging ay napakagandang feature. Kasi nga, inaano ni MKBHD, ay may wireless charging ito, kaya ito better. Ay, walang wireless charging to. Lagi yung sinasabi ni MKBHD na ganoon eh. Walang wireless charging to. Hindi ko tinitira si MKBHD dito. It's just that napansin ko. And na-hype din ako dahil sa sinasabi niya. Kaya nga, all this time, ini-ignore ko yung alam ko na mas mainit nga sa wireless charging ang phone. Mas mabagal siya. Ini-ignore ko yun kasi nga, ang tingin nila MKBHD dyan, mga malalaking channel dyan is very good ang pagkakaroon ng wireless charging. Luxury. But it's actually not. Okay? It's not a good option. It's not a very good choice para i-charge ang smartphone. Okay? So, unang-unang disadvantage na natuklasan ko dito sa wireless charging is mas malakas po pala siyang kumonsumo ng kuryente. Yes. So, iwan ko yung link dito sa video description itong video ni iFixit. Sasabihin niya po rito isa-isa. May mga test din naman sila. So, hindi ko na kailangan magpakita pa ng test kasi sila naman na yan. Si iFixit na yan. Ano pang ilalaban ko dyan? Pag sila na ang feature, malamang sa malamang goods na yan. Sila na yung pinakakilalang technician dito sa channel. Lahat ng smartphone, kinikater nila. Okay? So, yun. Unang-una, malakas po siyang kumonsumo ng electricity. Okay? Unang-una yun. Pangalawa, mas mabilis palang nagde-degrade ang battery ng smartphone. Why? Ito personally napansin ko talaga to sa paggamit ko. I was using an iPhone 14 Pro for what? 2 years? Around 2 years.
this Pro. Okay? Before this, I was using an iPhone 11 Pro and iPhone XR. But those times, never kong ginamitan sila ng wireless charging. And so, yung 11 Pro ang sumunod na pinakamatagal na gamit ko, 1% lang ang nabawas sa kanya all those times na gamit ko siya. 1% lang sa battery health. Imagine, kasi ang gamit ko lang wired charging. Never kong kinonsider yun kasi kahit alam ko na mayroon siyang wireless charging, hindi ko na-consider magkaroon ng wireless kasi alam ko mas mainit nga yung phone. And alam niyo naman, isa ako sa advocate na huwag nating hahayaang mag-overheat ang smartphone, especially the battery, kasi mas mabilis siya magde-degrade. Okay, so isa yun. But then again, nagkaroon ako ng iPhone 14 Pro. Binili ko siya brand new, nag-start ako sa 100% battery health. Okay, so kampante ako na gamitin siya ng wireless charging most of the time. Mas madalas ko po siyang gamitin sa wireless charging kaysa sa wired charging. Itong iPhone 14 Pro. To my surprise, every week, every 2 to 3 weeks, na ginagamit ko siya. Hindi ko naman siya araw-araw gamit the whole time sa isang taon. Parang pagka meron ako i-review, syempre kailangan kong bitawan to, lilipat ako sa Android, and then nawili ako sa Red Magic, nawili ako sa ano pa mga iPhone. Syempre nagpalipat-lipat ako. Syempre mas nagugustuhan ko ang experience ko sa Android most of the time. So kapag binibenta ko na yung mga unit na yun, like pinagsawaan ko na, or kailangan kong bumili kasi ng iba pang unit para may ma-review, bumabalik ako pansamantala dito sa iPhone. So basically, hindi ko po ito ginagamit as main driver. Ginagamit ko lang ito pag wala akong magamit, pag binenta ko na yung mga current na ginagamit kong Android. And every time na ginagamit ko ito, syempre wireless charging. What happens is, nababawasan siya every week. Actually, every week, most of the time. Again, hindi siya lagi kong ginagamit. So, pakdaw. Like 3 months, after 4 months, after 3 months ulit, after 2 months, pakdaw. And every time, nababawasan siya ng 1%. So, I was expecting na dahil hindi ko naman siya ginagamit masyado, siguro mabawasan siya ng 5% battery health. Kasi 2 years na rin naman. To my surprise, nung chinek ko, battery health ng aking iPhone 14 Pro, again, hindi siya masyadong ginagamit, hindi rin siya laspag. Battery health went down to 87%. I'm not sure kung nakikita nyo, but I hope you do. Yan, 87%. 87%, hindi naman siya laspag, hindi ko siya araw-araw ginagamit. Pakdaw, and the longest na gamit ko siya is 1 month. For 2 years, I can say siguro ito-total mo yon for 2 years na nasa akin ito. Siguro ito-total natin around 6 months ko lang siya nagamit. Kapag pinagsama-sama mo yung mga araw na pakdaw at buwan ng pakdaw ko siya ginagamit. 6 months, 87%. Hindi ko naranasan yon nung gamit ko ang iPhone 11 Pro. Actually, dumaan din pala sa akin ng iPhone 13 Pro Max. Pero iPhone 13 Pro Max, again, hindi ko rin ginamitan yun ng wireless charging. Nabawasan lang siya ng around 2 to 3% yata. The whole time na ginamit ko rin yun. Pinaka-best na experience ko sa iPhone 11 Pro kasi yun talaga nagtagal sa akin yun. Kaya nga ako bumili nito kasi maganda experience ko sa iPhone 11 Pro. But this one, iPhone 14 Pro, aside sa camera lang ako natuwa rito Experience sa gaming, bagsak. Yeah. Bagsak sa gaming kasi nga ang bilis mag-overheat. Yes, smooth, pero ang init, sobrang init. May video ako actually, ginamit ko siya as pang testing dun sa mga phone cooler. I'm not sure kung mauna to o yung video na yun, but if ever man, makikita nyo rin yun dito sa channel, abang-abangan nyo lang, or hanapin nyo kung nauna na yung ma-upload. Pero ang init niya, so not good for gaming, and sa wireless charging, bagsak. Akala ko mas mapipreserve ko yung smartphone na to, lalo-lalo na itong charging port na to, kung bihira ko lang siya gagamitin. Total, 100% naman ako nag-start, brand new ko siya nabili. Akala ko mas mapipreserve ko, mas mapapatagal ko ang battery health niya using wireless charging. But turns out, mas bumilis yung pag-degrade ng battery nito, going 87% for a total of around 6 months lang na gamit in 2 years. So, mas mabilis po siyang nag-degrade. Again, hindi siya daily driver ko. It's not normal, okay? I was from 13 Pro Max, I was using 11 Pro, I was using 10R. Hindi ko po naranasan yung ganito kasi dito ko lang siya naranasan. Kasi dito ko lang siya ginamitan ng wireless charging. So, isa sa pinakamabilis makaubos ng battery health. Battery health, ha? Sa mga hindi aware ano ang battery health. Yung nakita nyo kanina, 87%, ibig sabihin, kahit nagwa 100% po yung charging nyo, nakikita nyo 100% sa charging, sa battery charging, 87% lang yung total na nag-store, na save, na kuryente. Yung 13%, wala yon. So, ibig sabihin, mas mabilis siyang malobat compared sa 100% na battery health.
Sa mga hindi lang nakakaunawa kung bakit, ano ba yung battery health? Kasi meron pa rin naman tayo mga kababayan na medyo hindi aware sa mga ganun kasi hindi sila techie. So, yun yung unang dalawang natuklasan ko sa video na to. Mas maraming tapon sa electricity, ma-access sa electricity, at mas mabilis siyang makapag-downgrade ng battery health. So, sa dalawa pa lang yun, masasabi ko na sa inyo, iwas-iwasan nyo or bawas-bawasan nyo ang paggamit ng wireless charging. Yes. So sa mga nadamay din sa hype ng wireless charging ng iPhone, ni Infinix Note 40 series, please refrain from using it. I'm not saying na don't use it ever. Kasi yun nga, may ganun siyang effect. Pero kung wala kayong choice, like sabi nga doon sa isang comment section dito sa video na to, mas okay na yan kaysa wala. Kasi kapag nasira na nga naman daw yung port, itong charging port, at least meron ka pang option. Totoo naman yun, which I agree dun sa point of view na yun. But if you are choosing na yun na lagi ang gagamitin, yung wireless charging, I will not recommend it. You can use wireless charging. For me, okay, kung ayaw makinig sa akin, okay lang. Pero for me, do not use wireless charging as much as often, as much as possible. Yun ang recommendations ko. You can use it, yes. Hindi naman sira agad eh. Like, tulad nung nangyari sa iPhone ko, gradual naman eh. Hindi naman agad-agad nasira yung battery kasi ginamit yung wireless charging. And dahil best ko rin ginamit ng wireless charging, then, yun nga lang, mas mabilis lang nag-degrade. Mas mabilis lang bumaba yung battery health niya sa wireless charging. And then, pangatlo, base sa video na to, wait, puntahan natin yung part na yun ha. A lot of work, then you'd be right. Generating a magnetic field to induce current wastes a lot of energy, and it's a big reason. Sinasabi rito na para lang makapag-generate ng magnetic, kasi di ba itong si iPhone, isang magandang example is meron siyang magnetic coil para mag-align. Iba pa yung coil na mismo nagge-generate ng kuryente, plus meron pang magnetic. So, dalawang factor na yon, dun pa lang sa isang factor na makapag-produce ng magnetic effect is malakas na po agad sa battery yon. Pakinggan natin yung sabi dito. Itong si boss sa iFixit. Sounds like a lot of work, then you'd be right. Generating a magnetic field to induce current wastes a lot of energy, and it's a big reason why wireless chargers are less efficient. Generating sa magnetic pa lang. Yung case naman ni Infinix Note 40 is a very good actually na implementation. Why? Kasi hindi sila naglagay ng magnetic sa mismong phone. Which is, I can upload yung part na yan ni Infinix kasi at least hindi nila nilagay or binigay yung burden ng pagpoproduce ng magnetism sa mismong phone. Nilagay nila yung magnet sa mismong case. Which is very good. Kasi ibig sabihin, at least less na yon. Pero still, it's wireless charging. So, nandun pa rin yung hassle. Okay? Continue tayo. Other reasons are the coils not being properly aligned or the distance between the transmitting coil and the receiving coil being too far. Isa pa daw sa mga factor na pwedeng lumakas palalo, emphasis ko doon na lumakas palalo yung konsumo sa battery at mas dumoble pa yung init at mas bumagal pa yung charging kapag hindi mo daw na i-align, na ilalagay ng align yung charging coil, yung bilog at saka yung charging coil dito sa smartphone. Yes, sobrang malaking factor po yun. So, yun yung isa naman sa problem ng Infinix siguro na implementation. Kasi, dahil nga, pag ayaw mong gamitin yung magnetic na case niya, syempre, malaki ang possibility na hindi mo ma-align yung bilog na coil sa magpad versus sa mismong phone na coil. So, kapag hindi mo na-align ng perfect yun, malakas sa kuryente, mas matagal ng konti ang charging, at mas mainit ng konti ang smartphone mo palalo. Mainit na nga siya using wireless charging, mas madadagdagan pa yung init. Understood? So in long-range wireless charging, like some products advertised online, or even wireless EV tech, the energy lost will increase as distance. Yun, isa pa yun na. May mga iPhone users, nakikita ko talaga ito madalas. Kasi iPhone naman talagang pinaka medyo kilalang using the wireless charging. Alam ko si Samsung meron din naman. Itong ginagamit kong Samsung S23 Plus meron din tong wireless charging. Pero one time ko lang to ginamitan ng wireless charging sa camping lang yon. But after that, hindi ko na siya ginagamitan ng ganun. Kasi masaya naman ako na fast charging na ito. But napansin ko lang sa mga ibang iPhone users, no, gumagamit pa sila ng case. Yung case na yon, supported din niya ang wireless charging. So, imagine yung nabanggit dito sa iFixit, kapag the longer the distance, mas tumataas palalo yung konsumo or tapon sa energy. Mas tapon sa electricity. That means, hindi pala nakakabuti na yung iPhone mo or any smartphone na may, even Android na may wireless charging, lalagyan mo pa ng case, so lalo pa siyang lalayo sa MagSafe, MagPad, or wireless charging kung ano man ginagamit mo. So, mas nilalayo mo yung distansya kasi nag-add ka pa ng case,
and yung case na yun, supported din yung wireless charging, mas lalo mong pinalalala yung sitwasyon. Mas lalong masama siya sa battery ng smartphone mo. Especially sa iPhones. Kasi mas napapansin ko to sa mga iPhone users. Siyempre, meron silang case at para magamit nila yung wireless charging, bibili sila ng case na supported din ng wireless charging. So, mas lumalayo pa yung coil sa normal na distance na ma-aksaya na nga. Yeah, that's the reality base rito sa sinasabi ni iFixit. Electric cars aside, Apple's MagSafe and the Qi2 standard provide a partial solution to this problem. In order to mitigate the alignment problem, a set of magnetic coils in the charger line up with the opposite polarity of magnets in the back. Ito naman yung tungkol sa alignment na tinutukoy ko na. Pakinggan nyo rin ito saglit. Mabilis lang. Standard provide a partial solution to this problem. In order to mitigate the alignment problem, a set of magnetic coils in the charger line up with the opposite polarity of magnets in the back of your phone. This ensures a perfect alignment and maximum efficiency when transferring energy between the two coils. Yon ay kung aligned. Okay, again, yun yung purpose ng magnetic para makuha mo yung alignment. So, while alignment at magnetic alignment na tinutukoy dito is a partial solution, it's still not entirely a good solution. It's still using more energy, more electricity versus sa paggamit mo ng wired charging. Okay? Continue. Despite this, 36% more energy is lost when... Despite, ibig sabihin kahit na super aligned na yun 36% pa rin ang mas tapon sa kuryente at mas malala din ang overheating at mabagal pa rin yung charging. 36% more energy is lost. Look, 36% more ang taas na ng kuryente sa Pilipinas, Mario Joseph. Tayo yata ang pinakamahal ang kuryente sa Asia, tama ba? Kung hindi ako nagkamali. Kung hindi man, still ang mahal pa rin ang kuryente natin sa Pilipinas. And dadagdagan mo pa ng 36 more energy loss. Yan ay aligned What if hindi pa aligned? Ito mangyayari dyan. Compared to wired charging, while the battery temperature peaks at around 35 degrees centigrade. And remember, this is the best case scenario for wireless charging. Best case scenario po yun yung alignment pa lang. Aligned yung coil using the magnetic alignment na technique. In our worst case scenario tests, a misaligned 15 Pro on an Amazon Basics wireless charger saw a whopping additional 104%. Okay, misaligned. Misaligned po, hindi ibig sabihin wala sa gitna, hindi tutok na tutok doon sa kanyang charging coil na wireless charging coil. Mas malala ang nangyari. 104% energy consumed. Kanina 35%, this one 104%. Gaano kalaking tapon yun? So kapag gumamit ka ng wireless charging pad na malapad, katulad nito, ang lapad kasi nito, so mas malaki yung possibility na ma-misalign siya. Mas malaki possibility. Tulad yan, nakatabingin ng konti dito naglilin mostly sa kanan. So ang nangyari, dahil nga hindi align, mas tumaas pa siya sa 104% energy consumed. And even with the temperature, energy consumed, with charge times increasing twofold. Dumoble pa lalo ang charge time, ibig sabihin mas matagal siya ma-full charge. Worse still, the battery temperatures climbed and remained above 40. Mas lalo pa siyang uminit. So, hindi siya very ideal. Kahit pa sabihin natin aligned, kahit pa sabihin may magnetic alignment pa yan, hindi po ideal pa rin ang wireless charging. So, sa mga feeling social, kasi mayroong mga wireless charging yung smartphone nyo, yeah, I know. Na-hype din kayo. Na-hype din naman ako. Aminado din naman ako. That is why I'm sharing this video with you. Iwan ko yung link nito. I will leave the link in the video description so you can watch this video from iFixit ng buo. Okay? Please watch this. Mas educational sila. Itong akin kasi more on commentary lang ito. Pero I hope na I-guess nyo pa rin yung pinupunto ko. Please, minimize. I'm not saying don't ever use the wireless charging. Use it na lang kung wala kayong choice. Kasi still, kapag ginamit nyo rin naman yung wireless charging, hindi naman agad-agad masisira ang smartphone battery nyo. Gradual pa rin naman. Dahan-dahan pa rin naman mas mabilis lang mas mabilis lang mag-degrade ng konti ang battery. Pero hindi siya agad-agad, hindi siya instant. Meron dyan mga exaggerated mag-conclusion Porque sinabi kong pangit, may sasabi, ay, masisira ba agad? Pakisabi naman, pakilino naman, masisira ba agad ang smartphone ko na gumamit ako ng wireless charging? No. Hindi po mangyayari yon. Mas mabilis means gradual pa rin yon. Hindi siya instant. Hindi siya, ngayon mo ginamit, sira na agad. No. Gradual pa rin. Okay? Gradual. Unti-unti.
mas mabilis lang kumpara sa normal na gamit mo siya using wired charging. Okay? Gusto ko malinaw lang yung part na yun. So, yun. Ayoko na masyadong pahabain to. I know, sawa na kayo sa mahabang video. But, I just want to clarify na while wireless charging is a good alternative kapag walang-wala kang ibang charging or nasira na yung charging port, pero hindi ko i-recommend na yun ang gamitin mo daily charging practice. Ilagay sa wireless charging mga magpad nyo or wireless charging pad or coil o anong ginagamit nyo na para mag-wireless charging. No, don't do that. Hindi ko i-recommend na lagi nyo gagamitin. Gamitin nyo na lang pag no choice lang talaga. Yan. So, hanggang doon lang. This is Scott, man. I'll talk to you again soon.